Rafi, mahigpit na binabantayan ngayon ng mga lungsod ng Isabela sa Basilan at Cotabato City dahil sa inaasahang dikit na laban sa pagitan ng mga gusto at pabor sa Bangsamoro Organic Law. Ayon kay ARMM Governor Mujib Hataman, kilalang nangangampanya ang ilang mga incumbent at dating opisyal ng dalawang lungsod kontra sa BOL. Sari-saring issue ang ginagamit raw para lituhin ang mga tao at isa nga sa ginagamit ang mga pangamba tungkol sa relihiyon para maibsan ang tensyon. Isinailalim na sa COMELEC control ang Cotabato City. Batid na malaki ang Christian population ng dalawang lungsod at ang mga opisyal ng Muslim rebel group na MILF ang mga ngasiwa sa Transition Council ng Bangsamoro Government. Pero sabi ni Hataman, wala lahat itong basihan at magtiwala ang mga tao sa layunin ng BOL, Kristiyano man o Muslim. Walang direktang bantana na mamonitor ang AFP at PNP pero naglatag pa rin ng tinatayang 20,000 sundalo at pulis sa buong ARMM region para bantayan ang plebisito sa Lunes. Gayunpaman, parating pinaghahandaan ng mga security forces ang posibleng mga pag-atake at patuloy ang target hardening lalo na sa mga voting centers. Mahigpit na mga checkpoints din daw ang ipatutupad. Kanina nagkaroon ng ceremonial send-off para sa mga pulis at sundalo na magbabantay sa plebisito sa loob ng Camp Gonzalo Sionco sa Maguindanao. Bukod sa patrol cars, magtatalaga din ng mga tangke at ambulansya malapit sa mga voting centers para itaguyod ang kaayusan at kaligtasan sa araw ng plebisito. At yan ang latest mula dito sa Maguindanao. Balik sa inyo, Rafi. Chino, meron na bang sinabi mga otoridad dyan kung ano yung ine-expect nilang turnout dito sa plebisitong ito dahil matagal nang nabinbin itong isyong ito, Chino? Walang estimate ngayon, no? Bagamat hinihikayat nga ng COMELEC at maging ng AFP at PNP at ng regional government itong kanilang mga residente dito sa ARMM region na lumabas at huwag matakot at bumoto sa araw ng halalan, no, para madinig daw talaga ang totoong boses ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga taga ARMM, no, na alam naman natin historical itong mangyaring plebisito dahil ang pag-asa nila ay kapag natayo na ang Bangsamoro government, at least ito na yung sagot, no, sa matagal ng injustice na sinasabi ng Moro narrative na masasagot na sa kahuli-hulihan at Muslim na rin ang mismong titimon ng kanilang hinaharap dito sa Mindanao. Nabanggit mo nga, Chino, na historical ito, so mahalaga talaga na marami mag-participate para yung gauge ng mga tao dyan ay mas mataas, hindi ba? Na aprobado sila or hindi sila aprobado dito sa isyong ito. Yung BIFF naman, Chino, meron bang narinig o nagpaparamdam ba itong grupong ito? Alam mo, hindi pa natin nakakausap itong mga tagapagsalita at yung mga kilala natin dyan sa rebelding grupo na yan. Pero so far, wala tayong naririnig na movement, wala rin na-detect o na-monitor na pagkilos itong ating mga security forces sa pangungunan ng militar, no? Na maaring indikasyon na may binabalak na kaguluhan itong mga nababanggit o tinuturing nilang peace spoilers, no, dito sa Maguindanao at least. Pero gayon pa man, naghahanda na, no, na naghahanda na mga security forces natin dito sa posibilidad na or assumption na merong panggugulo or pag-atake na mangyayari. Kung kaya nakita natin kanina, send-off ceremony, napakaraming mga tangke, no, parang sinasabi na kanina nung ilan, parang gera ba itong pupuntahan o eleksyon? Kasi sa sobrang dami ng mga tangke at mga military hardware na itatalaga nga sa mga voting centers, knowing na hindi naman to national election, kundi parang regional lamang yung scope ng plebisitong ito. Rafi. Okay, maraming salamat, Chino Gaston.